good everyone, welcome po sa ating prayer covenant. At before po tayo mag-start, samahan niyo po muna akong manalangin. Let's pray. Lord, we come before today with open hearts, eager to learn and grow. We thank you for the opportunity to gather together and reflect on your word even online na po kami. May your Holy Spirit guide us, reveal your truth, and help us apply in our lives. And teach us how to love one another as you called us to, and may our hearts be united as one body in Christ. Can you pray? Um, Ayan po. Ang scripture po natin sa araw na to ay matatagpuan po sa Matthew chapter 26 verses 30 to 35 and babasahin ko po siya in NLB version po. Ito pong sinasabi, after they sang a song, they went out to the Mount of Olives. Jesus tells how Peter will lie about him. Jesus said to them, all of you will be ashamed of me and leave me tonight. For it is written, I will kill the shepherd, and the sheep of the flock will be spread everywhere. After I am raised from the dead, I will go before you to the country of Galilee. Peter said to Jesus, even if all men give up and turn away because of you, I will never. Jesus said to him, for sure I tell you, before a rooster crows this night, you will say 3 times you do not know me. Peter said to him, even if I have to die with you, I will never say I do not know you. And all the followers said the same. Ayan, sa passage po na pinasa po natin, makikita natin na si Jesus kasama niya yung kanyang mga disciples pagkatapos ng isang sacred moments nila. Tahimik yung paligid pero may bigat sa usapan nila. Alam ni Jesus yung mangyayari pero hindi pa fully naiintindihan ng mga kasama niya. Minsan ganito rin po tayo sa buhay. Present tayo sa moment pero hindi natin nakita yung pararating. Nandito tayo sa worship, sa prayers, pero hindi natin alam na may testing pala po after. Hindi ito para takutin po tayo, kundi para ihanda tayo. Kasi ang faith po natin, hindi lang yung sukat sa loob ng simbahan. Yung sukat din po ito sa sitwasyon na hindi natin kontrolado. Doon lumalabas kung gaano katatag yung paniniwala natin at doon din natin makikita kung gaano tayo ka-dependent kay Lord. Sinabi po ni Jesus na lahat sila ay matitisod dahil sa Kanya. Imagine hearing that from someone you trust deeply, parang ang sakit po pakinggan na ikaw na committed ay magkakaroon ng moment ng failure. Pero sa reality po, kahit gaano tayo ka-faithful, may moments po talaga na manghina tayo. Hindi dahil fake yung faith natin, kundi dahil tao tayo. Ang importante ay hindi yung pagkatalisod natin, kundi yung pagbabalik. Jesus already knew their weaknesses, pero hindi niya sila iniwan. That alone is comforting. Ibig sabihin, kilala tayo ng Diyos. Kahit na pinaka-vulnerable natin. At mahal pa rin niya tayo kahit alam niya yung magiging lapses na. And nag-react si Peter na parang confident na confident siya. Sinabi niya na kahit lahat ay matisod, siya hindi. Parang ang tapang, parang ang solid ng faith niya sa pagkakasabi niyang yon. Pero minsan, ganun din tayo. May mga moments na sinasabi natin, hindi ako gagawa niyan. Hindi ako babagsak dyan. Pero life has a way of humbling us. Hindi masama ang maging confident, pero dapat grounded tayo sa grace ni Lord kahit kasi kung sarili lang natin ang pinanghahawakan natin, madaling bumigay. Mabilis po tayong susuko. Faith is not about self-confidence. It's about God dependence. Kapag na-misplace natin ito, doon nagsisimula yung downfall. Sinagot ni Jesus si Peter with truth. Hindi para i-condemn siya, kundi para i-prepare siya. Sabi niya na bago tumila ako ang manok, itatakwil siya ni Peter ng 3 beses. Imagine hearing that about yourself and galing pa sa Lord yun. Sobrang sakit nun. And parang
hindi niya matanggap. Pero minsan kailangan natin marinig yung truth kahit masakit. Hindi dahil gusto tayong saktan ng Diyos, hindi gusto niya tayong ihanda. God speaks truth not to shame us, but to save us. Kasi kung alam natin ang weakness natin, mas magiging alert tayo, mas magiging dependent tayo sa. And ang response ni Peter ay denial pa rin. Sinabi niya na kahit mamatay pa siya, hindi niya itatakwil si Jesus. At ayon din ng ibang disciples. Minsan collective din ang overconfidence ko na. Kapag pare-pareho tayong confident, parang mas tumitibay yung belief, uh, belief natin. Pero hindi porket maraming nagsasabi, ibig sabihin tama. Faith is not validated by majority, but by truth. At ang truth po, minsan hindi align sa nararamdaman natin. Kaya, kailangan natin ng kasi po, kailangan natin ng matutong magkumbaba. And yung humility natin protects us from spiritual fail. Makikita natin dito na may gap between intention and action. Gusto ni Peter maging loyal pero iba ang nangyari. Gusto nating maging strong pero may moments talaga na hindi tayo ganun. Hindi ibig sabihin nito na wala tayong faith. Ibig sabihin lang na kailangan pa nating lumalim. Faith is a journey na hindi siya instant. And hindi siya dahil sinabi mo ngayon, secured na siya forever. Kailangan siyang alagaan, palaguin, at i-root kay Christ talaga. At kapag may failure, hindi doon nagtatapos yung story. Kasi ang grace ni God mas malaki kaysa sa failure natin. Sa buhay natin, may mga before the rooster crows talaga na moments. Yung times na hindi pa nangyayari, pero malapit na. Mga moments na sinusubok ang integrity natin sa trabaho, sa pamilya, sa relationship, sa ministry. Hindi lahat na ng test obvious. Minsan may subtle, minsan tahimik lang, pero doon nasusukat yung tunay na character natin. Hindi sa harap ng maraming tao, kundi sa mga desisyon na tayo lang yung nakakaalam. At doon kailangan natin yung Panginoon. Siyempre, hindi iniwan ni Jesus yung disciple niya kahit alam niya ang gagawin nila. That speaks so much about His love. Hindi conditional ang pagmamahal niya. Hindi siya nag-stay dahil perfect sila. Nag-stay siya dahil mahal niya, mahal ng Lord yung mga disciple, yung mga kasama. And minamahal niya tayo kahit alam niya may mga flaws tayo na hindi maganda. Kaya kapag nagkamali tayo, hindi tayo tatakbo palayo. Mas lalo tayong lalapit. Kasi siya yung source ng restoration natin. And ang lesson lang po dito ay hindi lang about failure, kundi about restoration. Hindi natapos ang story ni Peter sa denial. May redemption after, and may purpose pa rin siya. Ganon din tayo kahit may past tayo. Hindi iyon ang final identity natin kahit tao. God can still use us. God can still restore us. Basta willing tayong bumalik at magpakumbaba. Hindi hadlang yung mga failure na napagdaanan natin para lumubog tayo. Ginagamit yon para maging mas malakas at pagpagamit sa Lord. Sa huli, yung message pa ng passage na to ay hindi lang simple, hindi sobrang powerful po sa buhay natin na magagamit talaga sa araw-araw. Know your weakness, trust God more, and stay humble. Huwag tayong masyadong kasi darating yung moment talaga na hindi natin kaya yung mga nangyayari sa mundo, lalo na pag di natin kontrolado. Kaya we need to trust God sa mga plano niya sa atin. And kasi darating yung moments na
nauubos tayo pero yung strength na galing kay Lord hindi nauubos. Kaya dapat lagi tayong maging dependent talaga sa Kanya at hindi tayo masyadong overconfident sa sarili natin. Kapag siya yung pinanghawakan natin, kahit matisod tayo, makakabangon tayo, at kahit dumaan tayo sa failure, may future pa rin tayo, because God is not done with us yet. At sa bawat season ng buhay natin, nandyan siya, guiding and correcting and loving us. That's all po sa ating devotion sa araw na to. At let's pray. Lord, turuan mo kaming tiwala sa iyo sa araw-araw. Hindi lang sa malalaking bagay, kundi sa maliliit na desisyon namin sa buhay. Help us to walk sa life namin na may tatag at tiwala sa iyo. At lahat ng bagay na ginagawa namin, Lord, nawa ay para sa iyo. Ikaw ang may tataas sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong walang sawang pagmamahal at biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.